Church, are you happy this morning? There is joy in serving Jesus. Malapit na po yung ating Family Day. Balita ko, nandiyan na po yung mga t-shirt, mga natataka na. Kaya mamaya pwede na kayong magsukat at saka pwede na rin yung laban. Ano? Okay. Nagulat si Grace kanina dahil yung bisita niya hindi niya inaasahan na makakarating ngayon. Pero nandito sila. Sila po ay galing pa ng Quezon City. Sa Quezon City. Okay. Alayo ng kanilang pinanggalingan. At alam ko, naglakad lang itong mga ito. Okay. Salamat po sa Panginoon. Okay. Dako po tayo sa ating talakayin ngayong umaga. Paano nila pinaglingkuran ng Panginoon. Nakaka-29 na po pala tayong part ng ating pong series na paano pinaglingkuran ng Panginoon. Okay. Atin pa rin pong tinatalakay, ito pong buhay ni Apostol Pablo. Ang pinag-uusapan na ngayon natin dito yung nagmo-motivate kay Paul, yung mga dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Kasi sa dami niyang naranasan, ano ba yung mga naging dahilan bakit siya nagpatuloy? Ano po, nakakaapat na tayo at dadagdagan uli natin ngayon ng 2 pa. Bali, pang-anim. Tayo muna tayong lahat bago tayo magsimula ng ating talakayan. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihiling ng gabay ninyo sa amin pong tatalakayin na patungkol po sa buhay ni Apostol Pablo. Ano ba yung nag-motivate sa kanya? Ano ba ang mga naging dahilan? Ano ba yung kanyang pinagtingnanan? Ano ba yung nakatulong sa kanya para magpatuloy sa kabila, Panginoon, ng hirap ng kanyang dinanas pero nanatili siyang matatag na pinaglingkuran po kayo. Yung pong buhay niya, kung minsan nagiging buhay din po namin yun, dumadaan din kami sa ilang mga pagsubok, masalimuot na pamumuhay, na akala namin kuminsan na maging Kristiyano ay masayang tunay, pero dinadarang nyo kami sa apoy, Panginoon, nang maintindihan namin ang tunay na kasiyahan ng buhay at ang tunay na kagalakan ay hindi kayang alisin ng anumang difficulties, anumang sufferings, Panginoon, o infirmities, Panginoon, dahil ang kagalakang ito ay bunga ng banal na Espiritu kapag po kami ay lumalago at nagmamature bilang Kristiyano. Kaya salamat, Panginoon, sa mga pagsubok ng aming buhay. Nagpapatatag ito at lalo naming naiintindihan at na-absorb at nare-realize yung mga sinabi nyo sa inyong salita na count it all joy when you fall into diverse temptation. Salamat po, Panginoon. Kami rin ay nagpapalinis sa aming mga kalikuan. Kung meron kaming espiritu na hindi kaanya-anyaya sa inyong harapan, nire-reject namin ito at itinataboy sa pangalan ng Panginoong Hesus, kung hindi, ang banal na Espiritu ang maghari sa puso at buhay po namin. Salamat po ng marami, Ama. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, paano nila pinaglingkuran ng Panginoon? Apostle Paul, upo na po tayo. Meron po akong babasahin sa inyo. Sabing ganun dito, Paul's commitment to the Lord and his service was of a very high quality. Very high quality. Ito daw pong commitment ni Apostol Pablo sa Panginoong Kristo at yung kanyang paglilingkod sa Panginoong Kristo, very high quality. Para, Brother Lester, di ba sa Mark Capina merong quality control dyan, di ba? Hindi pwedeng makatakas yung mga hindi naman mga produkto na displinyado. Sino ba quality control doon? Ito pang dalawang nahuli. Hindi naman sila. Ibig sabihin, kapag merong quality control, hindi pwedeng makapasa doon yung mga walang quality. Itong paglilingkod ni Pablo ay hindi lang kwalidad, hindi lang quality, kundi very high quality. Amen? Kaya yun po yung pinag-uusapan natin. At itinala ng Panginoong Kristo lahat ng paglilingkod na yon at talaga naman nakaka-inspire, nakakahanga, nakaka-boost ng moral, nakaka-encourage kapag binasa natin at pinag-aralan ang buhay ni Apostol Pablo. Nawa, ganun din po tayo na yung buhay natin someday may quality yung ginawa nating paglilingkod sa Panginoon. Okay, tingnan mo na katabi nyo. Okay, good morning. Say good morning. Okay, panglima po tayo. Panglima na anak? Okay, panglima. Ano ang naging dahilan ng pagpapatuloy pa ni Apostol Pablo? Panglima, ang kanyang panawagan. Ito habang inaaral ko ito,
Yung ikukwento kasi ni Pablo dito yung sa daang Damasco eh. Di ba doon siya na-convert? Tama, di ba? Nang pinag-aaralan ko ito, dito niya isiniwalat ni Apostol Pablo sa harapan ni Agrippa at saka mga taong nakapaligid sa kanya kung paano siya na-convert at the same time, yung kanyang misyon, yung kanyang purpose at yung kanyang panawagan. Ganun po eh. Para bagang package na Apostol Paul, ililigtas kita at ang dahilan kaya kita ililigtas ay ganito. And that is the reality of our Christian life. Hindi tayo ililigtas ng Panginoon na pagkatapos tayo iligtas ng Panginoon, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganoon. Ililigtas tayo ng Panginoon for a purpose. May dahilan. At yung purpose ng Panginoon, kaya tayo niligtas, para tayo mapabuti, lumago, magpatuloy, pagpalain. Yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, walang sino mang ibang makikinabang pag sumunod ka sa purpose ng Diyos, kundi ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ikaw. Yun ang panawagan ng Diyos sa atin. Walang ibang magbe-benefits niyan ng purpose natin sa buhay na ito bilang Kristiyano, kung hindi tayo din. Okay. Atin ang pag-usapan po ito. Acts chapter 26, verse 13. Hindi ka iniligtas ng Panginoon nang wala lang. Iniligtas ka ng Panginoon dahil sa isang matinding kadahilanan niya. Okay, ulitin ko po yon. Sa matinding kadahilanan niya para sa iyo. May dahilan ng Diyos, may purpose ang Diyos. Acts chapter 26, verse 13. Pag-uusapan natin kung gaano kadeboto, kung gaanong masunurin si Apostol Pablo sa dati niyang relihiyon. Ito, nakalagay dito to eh. Take note for the word at midday. Pag sinabing midday, ginagampanan niya, Brother Harmy, yung tungkulin niya no, sa relihiyon niya. No, ginampanan niya sa katanghaliang tapat. Hindi ko alam kung siya ay naka-sunblock o hindi pa uso ang sunblock. Ganyan siya kadeboto, ganyan yung zealousness niya para tuparin yung kanyang relihiyon, yung kagustuhan ng kanyang relihiyon. Sabi ng Bible, at midday, kinukwento niya kay King Agrippa, at midday, sabi niya, O King, I saw in the way a light from heaven. Nakakita po ako hari ng liwanag galing sa langit. Above the brightness of the sun. Matirik na yung araw, pero yung liwanag na galing sa langit, mas maliwanag. Hindi ko alam kung nakasanglas siya doon, na parang si Brother Jomi kanina, cool na cool ang dating, amen? No po, mas maliwanag pa sa sikat ng araw, sabi niya ganon, shining round about me, and them which journeyed with me. Hindi lang ako naliwanagan ng ganong katinding liwanag. Yung parang kukunin ka na ni Lord. Alam niyo mga liwanag na ganon, parang kukunin ka na ni Lord. Napakaliwanag. At hindi lang ako ang naliwanagan ng ganong katinding liwanag, pati yung kasama ko naliwanagan ng ganong klaseng liwanag. Yun ang kwento niya. Ganon kasigasig si Paul sa kanyang relihiyon. Katanghali ang tapat, lumalarga to persecute the Church of Christ. Kasi ang tingin niya sa Church of Christ nung araw, kulto. Kaya niya pinipersecute. Kaya kahit katanghali ang tapat, nandun siya para gampanan ang kanyang tungkulin. Amen. Salamat sa Panginoon dahil yung ating pong worship service, hindi po inaabot ng katanghaliang tapat. Umaabot lang tayo, pinakamaaga natin dito ay mga 11:30. Kaya huwag kayong masyadong mainip, huwag kayong masyadong mainitan dahil lalo na sa mga naka-sunblock, walang problema dyan. Amen? Okay. Katanghaliang tapat, ganoon siya katindi sa kanyang relihiyon. Ito napansin ko, Brother Jaime. Totoo ito eh. Hindi tumatawag ang Diyos ng taong tamad. Tumatawag ang Diyos ng taong masipag. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka, tamad ka, baka hindi ka Kristiyano.
Nakukuha nyo? Tumatawag ang Diyos ng taong masipag. Kasi may ipapagawa ang Diyos, kaya siya tumatawag ng masipag. Paano gagawin ang ipapagawa ng Diyos kung hindi naman masipag? Nakuha niyo po yan? Nung tinawag si David bilang hari ng Israel, saan nasumpungan si David? Di ba nagpapaston ng tupa? Nung tinawag si Gideon, nasaan sa nasumpungan si Gideon? Di ba gumigiik si Gideon? Nung tinawag si Moses, nasaan si Moses? Nagpapaston ng tupa. Di ba doon sa bundok, tinawag si Moses? Okay. Nung tinawag si Peter, nasaan si Peter? Hindi po mga tambay na tao ito. Ito po yung mga taong busy. Di ba nga, kung gusto mo raw matapos ang trabaho mo, kumuha ka ng taong busy. Amen? Nung tinawag si Matthew, nasaan si Matthew? Nagta-tax collector. Nung tinawag si Zacchaeus, anong katungkulan na si Zacchaeus? Chief tax collector. Masipag. Amen? Kaya kaduda-duda na sinasabing Kristiyano, tapos tamad. Di ba? Sabi nga ng Bible, huwag pakainin ng tamad eh. Di mo ba? Okay. Kaya yun po, hindi tumatawag ang Diyos ng taong tamad. Amen? Masipag. Okay, verse number 14, and when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Paul, Saul, Saul, sabi niya ganoon, bakit ba pinapersecute mo ako? Oh, Brother Jaime, ganito yan eh. Ang Panginoon ba pinapersecute niya o yung church? Ang church, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, bakit ako pinapersecute mo? Meaning to say, when you persecute the church, you persecute the Lord Jesus Christ. Pag iminarites mo ang church, ang iminamarites mo ang Panginoon. Pag sinisiraan mo ang church, ang sinisiraan mo ang Panginoon. Tama po ba? Kasi ang may-ari ng church, ang Panginoon. Napanood niyo ba yung pinatulpo? Yung may ice cream? Hindi niya panood yun? Yung anak niya, ng ice cream, nung lumapit yung isang bata, ginanon, nag-viral yun na. Alam niyo kung sino nasaktan, hindi naman yung bata ang nasaktan, so sino? Yung magulang. Kaya pinatulpo eh. Are you with me? Sabi ng Panginoon sa Kristo, Saulo, Saulo, bakit ba pinapersecute mo ako? Siya bang pinapersecute? Hindi naman yung church Kasi nga mga kapatid, ang nasasaktan, ang Panginoon kasi siya ang may-ari nun. Amen? Okay. Sabi ganoon ng Panginoon sa kanya, mahirap para sa iyo, Saulo. Kasi Saulo una niyang pangalan eh. Pinalitan na lang ito ng Paul eh. Sabi, mahirap para sa iyo, Saulo, na sumisipa ka against saan? Sa tulos. Nakakita na kayo ng ganyan? Pag sumipa ka sa matulis na gano'n, sino nasasaktan? Alam mo, sa ginagawa mo, Saulo, nasasaktan ako, nasasaktan ka rin. Are you with me? Ganun po eh. Kapag siniraan mo ang church, masasaktan ng Panginoon, masasaktan ka rin. Wala pong magandang bunga ang against sa church ng Panginoon. Are you with me? Walang magandang bunga. Masasaktan ng church, masasaktan ng Panginoon, at masasaktan ka rin. Are you with me? Kaya sabi ng Panginoon, it is hard for thee to kick against the pricks. Saulo, hindi yan mabuti para sa iyo. And then, verse number 15, and I said, who art thou, Lord? Kasi extraordinary, biglang lumiwanag, biglang may nagsalita. Kaya napagtanto ni Apostol Pablo, sino kaya ito? Sino ka, Panginoon? Na-recognize niya na ganun eh. Hindi ito yung human being ito eh. Hindi ito pangkaraniwan eh. Sabi ganun, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus. Bigla sigurong nagulantang si Pablo, Ito yung pinuno nung church na pinapersecute ko Ito yung ipinako sa krus
I am Jesus, whom thou what? Persecutest. Ako si Jesus na iyong pine-persecute. Okay. Alam nyo, listen carefully. May kukwento po ako sa inyo. Nung pong nagmi-mission ng Pastor Lito, meron kaming mission house doon po sa Texon Street. Yung tapat ngayon ng mail, post office. Doon yung mission house namin nila Pastor Lito noon. At kapag si Pastor Lito umaalis, pupunta ng Muntinlupa, kaming mga young people, ako, ang kuya ko, si Joel, si Obet, si Alan, si Richard, ang nagbabantay doon sa mission house. Ngayon po, meron po doon na retired na police. Alam niyo ba, itong retired na police na ito, pag nalalasing, ang ginagawa pag lasing, pupunta doon sa mission house namin. Mumurahin si pastor kung ano-ano sinasabi, lasing eh. Ganon ang ganon. Minsan isang gabi, nandun kami sa taas, kami nagbabantay. Lasing pumunta doon sa mission house, minumura talaga at gusto pang balibagin. Nung araw, hindi pa masyado akong binabago ng Panginoon, talagang sa galit ko, talagang gusto kong sugurin eh. Buti na lang, inaawat ako ng mga kasama ko eh. Sabi, Brother Bernard, wag ganyan. To make the long story short, ganon ang pagpe-persecute na ginagawa ng pulis na ito. Retired police ito. Alam niyo kung ano nangyari sa pulis na yon? Tanungin niyo kung bakit. Ano ang nangyari? Ang nangyari sa pulis na yon, binigyan ng Diyos ng nangangalansay na paa. Yung bang lumaki yung ganito niya, tapos yung bang may tumatalsik na mga uud na ganon, tapos bumabalik din. Oh, ganon. Ano? Sabi ng mga uod, no better place like home. Church, listen carefully. Ang kanyang minumura, ang kanyang sinisigawan, ang Panginoon. Ganon ang nangyayari. Yung taong yon, mga kapatid, parang yung kanta, killing me softly. Unti-unti talagang naaagnas yung kanyang katawan. Talagang pinahirapan ng Panginoon. Kasi anong sabi ng Panginoon, ang sinisipa mo, ikaw rin ang masasaktan. Di po ba? Siya rin ang nasaktan. Siya rin ang problema. Siya rin ang nagkasakit. Siya rin ang talo. Dahil siya'y sumipa saan? Sa tulos. Marami pong karanasan ako with Pastor Laureta. Isang araw, nung kami po ay maghahatid naman ng mga kapatid doon sa Madlum, meron naman pong isang lasinggero din. Bumunot ng baril at biglang tumawid sa daan at tinutukan si Pastor Lito. Kung pumutok, may patay sa loob eh. Buti na lang hindi pinutok. Alam niyo kung ano nangyari naman doon? Buwan lang ang lumipas. Na-ambush. Patay. Church, when you persecute the church, you persecute the Lord Jesus Christ. Sumisipa ka saan? Sa tulos. Na ikaw rin ang masasaktan. Ganun po yung mga istorya. Reality, nakita ko, na-experience ko, na totoo ang salita ng Panginoon. When you persecute the church, you persecute the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi niya, Soul, I am Jesus whom thou persecutest. Ako ang iyong pine-persecute. Verse number 16 ng chapter 26 ng Acts, sabi ng Panginoon, But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose. Sabi niya, Saul, tumayo ka. Hindi naman ako nagpakita sa iyo ng walang dahilan eh. Nagpakita ako sa iyo ngayon ng may dahilan. Amen? Sinadya kita. Nakipagniig ako sa iyo ngayon. No? Nakipagkita ako sa iyo ngayon. Nang basta wala lang. Hindi lang kumustahan. Nagpakita ako sa iyo ngayon for a purpose. To make thee a minister. Gagawin kitang lingkod. And I witness both of these things which thou hast seen. Itong conversation natin ngayon, ikaw ang saksi, ikwento mo to. Yung nangyari sa atin ngayon, ikwento mo ito of those things
in the which I will appear unto thee. May purpose, gagawin kitang minister. At ang ikukwento mo, yung nangyari sa atin ngayon. Are you with me? Yung encounter mo sa akin, yun ang ikukwento mo. Kung papaano ka naligtas, yun din ang ikukwento natin. Na ang tagapagligtas ay walang iba, kundi ang Panginoon. Ako'y natutuwa kagabi sa aming funeral service, maiksing funeral service. Praise God. Nakaintindi at nakaunawa ang marami ng kaligtasan. Marami pong tumanggap kagabi doon po sa burol ni Mami. Si Mami, tinignan ko kagabi, nakangiti. Amen? Okay, marami pong naligtas. Yun po, ikukwento mo kung papaano ang kaligtasan dahil naranasan natin ang kaligtasan. Verse number 17, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Okay, isusugo kita sa mga hintil, i-deliver mo yung mga tao, ang mga hintil, na kung saan kita susuguin. At ito yung gagawin kapag nagkwento ka na ng patungkol sa akin. Verse number 18, to open their eyes and turn them from darkness to light. Paul, ito ang ministry mo. From darkness to light. Bubuksan ang kanilang mga mata mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Ito pang matindi rito. Nawa ma-realize natin ito ngayong umaga. And from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Listen carefully. Here's the truth. Anong truth? Ang unbeliever, unang truth, nasa kadiliman. Pangalawang truth, ang unbeliever, under the power of Satan. Hindi siya under the power of God. Under the power of Satan. Bagamat ang Diyos sovereign, pero pinapangunahan sila ni Satanas. Kaya pansinin niyo ito mga kapatid. Ang unbeliever, mahirap silang makaalis sa pagtatalpak. Because under sila ng kapangyarihan ni Satanas. Hindi sila makaalis sa bisyo ng alak. Hirap sila. Kasi under sila ng kapangyarihan ni Satanas. Hindi sila makapalag. Hindi sila makaalis. Hindi sila makaporma. Kasi under sila ng kapangyarihan ng Satanas. Pansinin niyo ito. Hindi sila makaalis sa bisyo ng sigarilyo. Kapag hindi nakasigarilyo, nangangasim. Hindi sila makapalag. Hindi sila makaporma. Hindi sila makawala. Bakit? Under the power of what? Satan. Hindi sila makaalis sa addiction sa pornography. Hindi sila makaalis. Hindi sila makawala. Bihag sila because they are under the power of what? Satan. Hindi sila makaalis saan? Sa pagmumura. Kada pitik ng dila nagmumura. Hindi sila makaalis, hindi sila makawala, hindi sila makapalag sa dila nila. Bakit po? Under the power of what? Satan. Kaya itong ministry ni Paul, ministry ng pagpapalaya. Ministry ng pagbubukas ng kanilang mata. Ministry ng pagbibigay ng liwanag. Di ba may awitin tayo, send the light. Kaya alam nyo, ang mga unbeliever na mumuhay sa kadiliman, yung bang sila ay nasa dilim, hindi nila alam ang tama at mali.
Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Hindi nila alam ang nais ng Diyos. Kasi ano po sila? Namumuhay saan po? Sa kadiliman. Hindi makaalis sa anumang addiction. Kaya tingnan niyo yung mga addict, kahit ikulong mo, iparehab mo, bumabalik. Tulak pa rin. Nananatiling ganun. Bakit po? Under the power of Satan. Tignan nyo nga katabi nyo, under the power of Satan pa kaya siya? Kaya kung minsan yung mga bata, takang-taka tayo, ang tigas-tigas ng ulo. Under the power of Satan yan. Kung minsan hindi lang natin talaga nakikita yung spiritual realm eh. Mga kapatid, tignan natin yung spiritual realm. Yung spiritual na katotohanan. Kung bakit sila ganoon. Kasi mayroong kapangyarihan na bumabalot sa pagkatao ng tao na yan. Kaya siya nahihirapan. Nakukuha niya po ba mga kapatid? Kaya yung pong ministry natin na mag-share ng ebanghelyo, makapangyarihan yon. Di ba sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit po? Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kayang wasakin ng kapangyarihan ng Diyos yung kapangyarihan ni Tadeng sa buhay ng tao. Amen? Hindi ikaw yun ha. Ginanong ko naman eh. Napunta kagad kay Lester. Pagod lang si Lester kaya siya ganon. Amen? Puyat lang po yan. Tingnan niyo po ito. Listen to this. Hindi lang po ito panawagan ni Pablo, panawagan po ito sa ating lahat. Tingnan niyo po yung hawak nating power. Nakukuha niyo po ba yan? Daig mo pa dito si Goku. Amen? Yung kapangyarihan na mayroon ka para wasakin ang kapangyarihan ni Satanas, nasa kamay mo. Amen? Kaya mga kapatid, kapag natin tinignan yung realidad dito na spiritual reality, aba mga kapatid, gaganahan tayo sa paglilingkod, di po ba? Itong kapatid ko ng unbeliever, uupakan ko ngayon ito. Wawasakin ko yung kapangyarihan na nasa buhay niya sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Kristo. Nakikita niyo ba yung ganong katotohanan? Are you listening, church? Are you with me? Grabe. It is the power of God. Amen? O pag-uwi niyo mamaya, dala niyo ang kapangyarihan. Amen? Amen? Itong kapatid ko, kaya pala ganito, under the power of Satan pala ito. Kaya pala ganito ito. Hindi talaga magbabago to pagka hanggang under the power of Satan ito. Kaya, wawasakin ko yan. Amen? Kapatid, dali ka. Wawasakin ko. Huwag naman ganun. Matakot ako. Amen? Paul, your ministry from darkness to light, from the power of Satan unto the power of God. Amen? Tignan niyo ang kapangyarihan ngayon ng Panginoon sa Kristo sa buhay natin. Sino sa inyo pag nagkasala, hindi kayo mapakali? Because you are under the power of God na. Amen? Yung bang hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, feeling mo ang panalangin mo hanggang ceiling lang, yung bang parang ikaw ay nagugulat kapag kumusta ka na, parang nagugulat ka lagi. Yung bang hinihintay mo yung palo. Papaluin kaya ako, ano kaya ang palo? Bakit po? Under the power of God ka na. Amen? Under the power of God ka na. Hindi katulad nung araw, yung paggawa mo ng mali, parang baliwala lang sa'yo, parang normal lang sa'yo, kasi binubulag tayo ng dyablo na ganyan talaga buhay. Natural yan na magkamali. Ganun po eh. Binubulag ng kapangyarihan ni Satanas. Okay. Kaya sabing ganoon, from the power of Satan unto God. Ang Panginoon na nagsalita, ang Panginoon na nagsabi nito, ang Panginoon na nagturo, kaya itong si Apostol Pablo, ganito ang sinabi niya kay Haring Agripa. Verse number 19. Whereupon, O King Agrippa, take note,
I was not disobedient unto the heavenly vision. Sir Jaime, sa tingin mo, ano ang isa pa sa nagpapamotivate kay Paul? Di ba ang kanyang calling? Di ba ang sabi niya dyan, hindi ko sinuway yung heavenly vision. What is heavenly vision? Ano yung vision na nakita niya? Ano ang narinig niya galing sa langit? Pablo, i-open mo ang mga mata ng tao from darkness to light, from power of Satan unto God. Hindi ko sinuway yung heavenly vision. Yung panawagan ko galing sa Panginoon, hindi ko yung sinuway. Hindi ako nag-disobey. Listen carefully, church. Every time, listen carefully, na meron kang gift, alam mo, purpose mo sa gift mo, hindi mo ipinaglingkod, you disobey God. Kaya nga, Sir Jaime, yung background natin kanina, very high quality. Kasi, hindi magsisinungaling si Pablo sa sinabi niya. Sabi niya kay Haring Agripa, si Haring Agripa pa to ha? Just imagine, unbeliever ito ang testify niya, gano'n kay Haring Agripa. Sabi niya, Haring Agripa, hindi ko sinuway ang heavenly vision. Church, listen carefully. Yung gift na meron ka, bigay ng Diyos. At alam mo kung ano purpose niyan, gamitin sa paglilingkod. Tama po ba? Amen? Ipagamit natin sa Diyos kung anong gift meron po tayo. Hindi ka sinuway ang pangitaing galing sa langit. Hindi ako nag-disobey sa utos sa akin. Okay, listen carefully. Ang ganda ng quotation na ito. Sabi dito, the moment Paul came to recognize the truth of the gospel, that the Lord Jesus is indeed the Savior of mankind, nung maunawaan niya yon, he committed himself without reservation to the Lord and to His service. Meaning, itong si Pablo, nung maunawaan na niya yung kanyang purpose, yung kanyang plano, ang Panginoon at tagapagligtas, pinaglingkuran niya na ang Panginoon without reservation. Hindi yung, ganito po maglilingkod ako sa Panginoon hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Paglilingkuran ko ang Panginoon hanggang dito lang. Ito lang ang gusto ko eh. Pero kapag nag-utos na ang Panginoon ng ganito, hindi pwede hanggang dito lang. Pag merong utos ang Panginoon na ganito pa, ay hindi ako susunod dyan, hanggang dito lang ako. Ano tawag doon? May reserve vision. Kaya nga yung background natin, very high quality. Sabi dito, hindi siya nagpatry-try sa paglilingkod. Sa halip, todo bigay. Wala nang reservation. Todo bigay. Todo bigay agad ang paglilingkod. Parang sa nagdadrive ng sasakyan, may kakwentuhan ako doon kanina, ang problema pala ng 400cc pag na-traffic. Diba? Anong problema? Umiinit ang makina. Ang gusto ng 400cc, sumisibat. Yung silinyador talagang todo. Ganun po, nung ma-realize ito ni Paul, yung kanyang panawagan, parang pinasakay mo si Pablo sa sasakyan. At nung sumakay na sa sasakyan, ginano na. Hindi na namreno. Tuloy-tuloy na, amen? Hindi yung hinto, tuloy, hinto, tuloy, hinto, tuloy. Hindi ganun si Pablo. Nung ma-realize ni Pablo yung salvation, yung panawagan niya, nung inapakan niya ang silinyador, sabihin niyo nga po, silinyador ng paglilingkod. Hindi na ginanon, piniga ng todo-todo. Amen? Wala sa buhay ni Pablo, pag binasa niyo yung buhay ni Pablo sa paglilingkod, wala kang mababasa si Pablo na siya'y tumigil. Kahit nasa kulungan si Pablo, patuloy pa rin ang pag-share niya ng gospel at pagsusulat ng mga epistle ni Apostol Paul.
walang tigil. Very high quality. Verse number 20, nung ma-save si Paul, tumarabaho agad, tapak agad sa silyador. Binanggit niya rin ito kay Haring Agrippa. Verse 20, but show first unto them of Damascus. Punta kagad siya doon siya na-save eh. Nag-share kagad siya sa Damascus at Jerusalem. And throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for what? Repentance. Lingkod agad. Amen? Ako nga alam niyo ba na ako dito sa Berean, tumigil ako dito ng 1 buwan. Hindi ko pinagpastoran ng, bagamat missionary pa lang ko kung ituring nung araw. Kasi talagang ako noon na-stress talaga ako noon, na-discourage. Tumigil ako ng 1 buwan na hindi pumunta dito sa Berean. Pero kalooban talaga ng Diyos na dito ako, kaya bumalik din ako. Amen? Pero hindi naman ako tumigil sa paglilingkod kasi naglingkod pa rin ako doon sa Christ Baptist Church bilang youth leader. Amen? Okay, hindi lang inapakan ang silinyador, pinasalamatan pa niya ang Panginoon sa ministry na meron siya galing sa Panginoon. Ito ang sabi sa 1 Timothy 1:12. You see? Church, bago natin to basahin, thankful ka ba sa ministry na mayroon ka? Wow, amen. Ito sabi ni Paul, kung paano niya pinasalamatan, ito rin ang dahilan nakalagay din dito. 1 Timothy 1:12. I thank Christ Jesus, our Lord. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo na aking Panginoon, who hath enabled me, for that He counted me faithful. Yung bang pinasasalamatan niya, Panginoon, sa dami-daming mga tao, ako pa yung ibinilang niyong matapat, and putting me into the ministry. Hindi po nagbumura ito na putting me, hindi ganun ito Siya po ay nagpapasalamat dahil inilagay siya sa ministry. Thankful siya. At pag siya'y thankful at grateful, masaya siya. Church, listen carefully. Magsisi ka. Bakit? Kapag ang tingin mo sa ministring ibinigay sa iyo ng Diyos, na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ay burden na. Sabihin nyo nga po, burden. Dapat grateful. Dapat mapagpasalamat. Dahil ang nagbilang sa iyo na maging matapat ang Panginoon, ang nag-consider sa iyo para ilagay ka sa ministry nga na yung Panginoon, hindi pastor mo. Hindi si Brother Jaime. Hindi si Junior sa choir. Hindi po silang naglagay sa inyo dyan. Ang naglagay sa atin sa bawat ministry meron dito sa church ang Panginoon. Amen? Are we thankful? At kapag tayo thankful, grateful tayo, masaya tayo. Yung bang ganitong katotohanan, mga kapatid, listen carefully, sa dami-daming tao, ako pa yung pinili ng Diyos para ilagay sa ministry ito. Lord, ano ba nakita niyo sa akin? Bukod sa kagwapuhan, ano pa? Bukod sa kagandahan, ano pa? Di po ba? Biruin mo, i-consider ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, inalagay ka sa ministry. Hindi ba tayo masaya? Hindi ba natin pinasasalamatan ng Diyos doon? Alam niyo ito madaya ang mundo. Madaya ang sarili. Madaya si Satanas. Dinadaya ka ng ministry burden. Hindi yung totoo. Ang tawag doon kasinungalingan. Ang ministry, ano po? Opportunity. At ano po? Kagalakan. Ito Jaime Sir Jaime, kinagat ng ahas, lumubog sa dagat, pinalo dahil sa ministring ibinigay ng Diyos ikinulong, kinaladkad dahil sa ministring ibinigay ng Diyos in-stone to death, di ba?
Binangag ng Hudyo, binangag ng mga Gentiles. Ikinulong na maraming beses. Dahil sa ministry ibinigay ng Diyos, sa halip na nagmumukbok sana si Apostol Pablo, tama pananaw niya, pinasalamatan pa niya ang Panginoon. Amen? Pinasasalamatan kita, Panginoon. Bakit po? Yung mga taong naligtas at nakawala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Marami ang nabago ang buhay because of the ministry of Apostle Paul. Yung palang, totoo ito Grace. Gaano ka kasaya na yung dalawa pumunta ngayon? Sobrang masaya. Amen? Church, dalawa pa lang yon na nakawala sa kapangyarihan ni Satanas. Tingnan niyo yung dalawa, nakawala na yan. Dalawa pa lang yan. Ilang churches ang natatag because of the Apostle Paul. Hindi mo ba ipagpapasalamat yon na ikaw ang ginamit ng Diyos para sa mga taong nabago ang buhay? Are you with me? Listen carefully. Kuminsan ang akala ng iba yung pag-upo dyan, hindi ministry. Itutumpak po natin yan. Ito ay natutunan ko sa kuya ko. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Magpalakasan kayo dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Yung pag-upo mo dyan, ministry yan Bakit po? Kapag umupo ka dyan, mag-isa ka, pag may nagpakanta, may isang kakanta. Pag umupo ka dyan, at mayroong nag-Bible pledge ka, may isang sumusunod sa Bible pledge. Meaning to say, presensya mo pa lang, naglilingkod ka na. Amen? Paano yung magpipreach ako tapos walang tao? Wala akong pagmiministeryuhan. At wala nang ding nagmi-minister sa akin. Every time you listen to the Word of God, nagmi-minister kayo sa bawat isa at sa nagpipreach. Amen? Yung pag-upo mo pa lang dyan, nagmi-ministeryo ka na. Di lalo na yung meron ka pang gagawin. Amen? Sabi ni Paul, hindi niya tinignan, Brother Jello, yung mga hirap niya sa ministry. Ang tinignan niya, yung outcome ng ministering ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul, tama lang bang pasalamatan ng Panginoon? Sabi ni Paul, I thank Christ Jesus, our Lord, who hath enabled me, siya naman na magbibigay ng kakayanan para sa ministry. For that He counted me faithful, putting me into the ministry. Lord, salamat po. Inilagay mo ako sa kuhain. Salamat po. Na pag ako'y kumanta rito, yung espiritu ng mga tao nasa-set Nabibless na At saka sa mensaheng kinakanta ko. Kaya church, listen carefully. Kapag burden sa'yo ang ministry, hindi si pastor ang may problema sa'yo. Hindi si Brother Jaime, hindi si Brother Junel ang may problema. Ikaw ang may problema. Ipabago mo ang Diyos ang puso mo sa Diyos. Amen? Nadadaya ka ng sarili mo, nadadaya ka ng mundo, nadadaya ka ni taning. Amen? Di ba pag thankful, parang tumatanaw to ng utang na loob, di mo ba? Lord, salamat. At kapag ginagawa natin yung ministering mayroon tayo, parang ito yung grateful tayo. Yung tumatanaw tayo ng utang na loob, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Amen? Kaya alam nyo, kapag yung gift hindi pinagawa, hindi mo i-participate, yung gift na meron ka, anong sabi ng Panginoon? Wicked ka. Tamad ka. Di ba yung binigyan ng talento? Bakit itinago mo yung gift? Hindi mo man lang inilagay sa bangko ng tumubo kahit 1%. O kaya binigay kay Jaime, 10% kapag kay Jaime hindi mo man lang iginanon. Ayaw ng Panginoon yun, amen? Parang sinasabi dito ng Panginoon, wala kang utang na loob. Kadami-daming pwedeng gawin yan, pero ikaw nilagay ko dyan, di mo ginawa.
Ilang billion na ba ang tao sa mundo? May billion na ba? 8? Sabi dito, ako yung na-bless nung mabasa ko ito kay Wycliffe, Bible commentary. Sabi ni Wycliffe, itong yung 1 Timothy 1:12 ba? Ito sabi ni Wycliffe diyan. It is striking that in all Paul's recorded words, only here, 1 Timothy 1:12, only here does he give thanks directly to Christ. Ito lang daw yung verse na talagang directly nagpasalamat si Apostol Pablo sa Panginoon at ang ipinagpasalamat niya yung ministry na meron siya. Meaning to say, Brother Hami, personal niyang sinabi sa Panginoon, Panginoon, salamat po sa ministry, mayroon ako. Sa dami-daming writings niya. And only here does he use the eloquent language appropriate to the deep thankfulness he feels as he calls his own salvation and calling. Amen? Parang ganito ang sinasabi ng Bible. Dapat personal na magpasalamat sa Diyos dahil nasa ministry tayo. Yung intimate, yung intimacy, ministry intimacy. Amen? Sa Diyos. Ito ang dahilan niya kaya niya pinasasalamatan ng Panginoon. Tuloy natin sa verse 13. Ito yung dati niyang buhay. Verse 13. Who was before a blasphemer. Panginoon, salamat po, nilagay mo ako sa ministry dahil ang buhay ko dati, namumusong ako. Persecutor, injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Tatlong dati niyang buhay. Una, namumusong, mang-uusig, injurious, violent, proud, mapanglait. Ngayon, may binagong buhay siya at may biyaya para makapagpatuloy sa ministry na mayroon siya. No? Ganito yan. Pag ginawa kang sundalo ng Diyos, bahala ang Diyos sa uniforme mo, sa baril mo, sa bala, sa pagkain mo. Pag tinawag ka ng Diyos sa ministry, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Parang G.I. Joe. Ano? Ano ang ibig sabihin ng G.I. Joe? Government issue. Pati underwear daw ng mga sundalong Amerikano, gobyerno ang nagbibigay. Lahat. Hindi katulad sa atin dito, kanya-kanyang patahin ng best. Kanya-kanyang patahin ng boots. Ganon. Kanya-kanyang bili ng sardinas. Hanggang ngayon sardinas ang ulam ng ating mga sundalo. Pero high-tech na ngayon, meron silang binibitbit na tawag doon, yung butane. Naka-butane na sila ngayon. Ano? Okay. Kaya JC, mag-isip-isip ka kung magsusundalo ka pa. JC, no? O mag-lawyer ka na lang. Kung gusto mong kumain sa gubat ng sardinas, magsundalo ka. Okay. Ngayon, biyaya ng Diyos ay sapat for us to continue. Sa ministering meron tayo, hindi magkukulang ang biyaya ng Diyos. Okay. Ito ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse number 10. But by the grace of God, I am what I am. Dahil sa biyaya ng Diyos, ito ang ngayon ako. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Yung biyaya ng Diyos na hangin, pagkain, buhay at kalakasan, pagkakataon, yung biyayang yun, hindi yun nawala ng kabuluhan sa akin. Hindi nasayang, walang nasayang. Hindi yung sayang na sayang. Walang ganun. But I labored more. Yung opportunity ng biyaya sa akin ng Diyos, ginamit ko, I labored more abundantly than they all. Parang ganito yan. Mas matindi ginawa ko kaysa sa ibang mga apostol. Yet not I. Ganun ka-humble si Paul. Pero hindi ako yun eh. But the grace of God
which was with me. Brother Jaime, dalawang bagay yung biyayang binabanggit dito ni Pablo. Take note. Being at saka doing. Sabihin nyo nga po, being. At saka doing. Ano po ito? Yung being, naging ganito ako. Kalago, katatag, kalakas, dahil sa biyaya ng Diyos. Yun yung being ko. Yung doing, nagawa ko yung maraming paglilingkod. Dahil saan? Sa biyaya ng Diyos. Sabi ng isang commentator na binasa ni Pastor Bernard, very high quality daw yung aking paglilingkod. Dahil ngayon saan? Sa biyaya ng Panginoon. My doing and my being ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Let's recognize the grace of God in our lives. At huwag sayangin. Amen? Alam nyo, ang mga Israelita nung araw, nagkaroon sila ng 8-day wars. Alam na ito ni Sir Bong. 8-day wars, di po ba? Yung mga kalaban nila, mga Palestino, isa sa naging problema nila sa labanan, may mga baon silang tubig kasi disyerto yun eh. Ang ginagawa ng mga Palestine, yung tubig nila, pag uminom sila ng tubig, talaga tuk-tuk-tuk pag nauuhaw. Kaya tuloy, naubusan kagad sila ng tubig. At pag naubusan ng tubig, manlalatay ang mga yan. Ang ginagawa ng mga Israelita, alam nyo kung ano? Kapag sila'y nauuhaw, minamaximize nila yung tubig nilang diladala. Malagyan lang sa dila nila, malagyan lang basta makatikim lang sila ng tubig. Yung bang, ang ibig ko sabihin dito, hindi nasayang yung baon nilang tubig. Na-survive nila yung 8 araw na yung nagera na mayroon pa rin silang tubig. Hindi na sayang. Amen? Ganoon. Amen, church? Kagabi, yung pong namatay kagabi, 86 years old. Ewan ko lang kung napasa na yung bill ni Amy Marcos na yung 80 years old makakakuha ng 100,000. Hindi pa yata napapasa yun, ano? Yung dinalaw namin kahapon na patay is 86 years old. Ang tagal lang na buhay sa mundo, ano? 86. Pero mamamatay pa rin. Maiksi ang buhay sa mundo compare sa eternity. Let's maximize the grace of God. Amen? Para mapaglingkuran ng Panginoon. Bawat araw, iisipin natin, araw na ito, hindi lang naman mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay nasa church ka. Ang paglilingkod sa Panginoon ay ganito. When you obey God, you serve God. Amen? When you obey God, you serve God. Araw-araw. Araw-araw. Serve God. Ngayon po, hindi niya sinayang. Panghuling binanggit ni Pablo patungkol sa kanyang calling. Ito po, Philippians chapter 3, verse number 14. Ito sabi niya, ito pong talatang ito'y laging nababanggit. Pero uulitin natin. Philippians chapter 3, verse number 14. I press toward the mark. Nag-uumigi ako, nagmamatulin ako. Kaya yung kanina, yung illustration natin na yung silinyador. Totoo I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ang tingin ni Paul sa kanyang calling ay high calling. Mataas na panawagan. Okay, para maintindihan natin ganito. Pinatawag ka ng President of the United States. Sino yon? President Joe Biden. Kinausap ka ng 15 minutes. Pinapunta ka sa Amerika, kinausap ka ng 15 minutes. Ang tanong, makakalimutan mo pa ba yon sa buong buhay mo? Hindi. At madalas, ipagmamalaki mo at ikukwento mo. Kapatid, ang tumawag lang sa'yo, presidente ng Amerika. Alam mo ba kung sino tumawag sa'yo sa ministering meron ka? Alam mo ba talaga kung sino yon? Sino po? Ang Diyos.
Kapatid, bakit parang hindi ka proud? Bakit parang hindi ka masaya sa ministry? Bakit hindi ka nag-e-enjoy? Di ba? Si Lolo, wala yata si Lolo ngayon. Si Lolo, alam niyo ba laging kwento ni Lolo, ni George? Yung panahon ng hapon. At saka si Carla. Yun. Kinukwento niya yung pinatawag siya ni Carla. Mayor pa lang yun. Tuwing makakausap mo yung matanda, yun ang kwento. Church, ang tumawag sa'yo, ang Panginoon. At yung panawagan na meron ka, high calling. Proud po ba tayo dito? Panginoon, hindi yung trilyonaryo ang tumawag sa akin. Mas higit sa trilyonaryo ang tumawag sa akin, ang Panginoon. Kaya I press toward the mark. For the prize, of course, meron ka tong mass, may premyo, may regalo, may reward of the high calling of God in Christ Jesus. Yun po, isa sa nagpapamotivate kay Paul, kaya tinatapakad ni Paul ang silinyador. Amen? Dahil sa kanyang panawagan. Excited? Nako, Sunday ngayon. I-edit ko yung PowerPoint. Mataas na panawagan ito. Ibig sabihin ng mataas na panawagan, mataas na posisyon ito. Amen? Nasa choir ka, mataas na posisyon ito. Song leader ka, mataas na posisyon ito. Nagpe-pray ka na parang nagpe-preach ka, mataas na posisyon ito. Amen? Nag-o-audio ka habang, hindi naman nagkukwentuhan ngayon, mataas na panawagan ito. Amen? Nagbi-video ka, mataas na panawagan ito. Kaya church, yung ministry mo, huwag mong ini-small. Mataas yan, sabi ng Bible. Are you with me? Are you with me? Kaya nga kayo pinagne-necktie eh. Kaya nga kayo nakadress. Dahil mataas ang tungkulin mo dito, mataas ang panawagan mo dito. Kaya hindi talaga dapat sa mga Kristiyano pag naglilingkod, mga nakashort pag nasa simbahan. Di ba? Church, dahil mataas ang ating pinaglilingkuran, kaya mataas din yung ating panawagan. Nag-get nyo na kung bakit kayo naka-necktie ngayon? Yun po yun. Mataas na panawagan. Kapatid, daig mo pa ang CEO ng San Miguel Corporation, pati ng Pure Foods. Kaya yung gayak talaga na higit pa sa CEO, di ba? Yung mga gayak kang ganon pag Sunday, amen? High calling. Totoo, hindi totoo? Totoo. Pang-anim. Isa sa nagmamotivate kay Paul, mga kasama sa paglilingkod. Alam nyo, si Pablo, hindi siya naglingkod mag-isa. Meron siyang kasama. Alam niya ang prinsipyong 2 is better than 1. Mga kasama. Ito, nababasa na natin to pero babanggitin ko rin ito. Surround yourself with people on the same mission as you. Ligiran mo ang sarili mo ng mga taong, kung gusto mo maglingkod, ligiran mo yung sarili mo ng taong gustong maglingkod. Kung gusto mong maging matapat, magligid ka ng mga taong matatapat. Sabi pa ng isang nandiyan ba anak, i-post mo nga ito. You're a product of your environment. Surround yourself with the best. Ang i-influensya sa'yo, yung environment mo. Kaya nga may binabanggit eh. Kaya squatter ang ugali niyan kasi nakatira saan? Sa squatter. May ganun, di po ba? Ngayon, kung ang i-influensya yung environment mo, ang gawin mong environment, yung mga best para maging best din tayo. Kaya nga, 29 part na yung ating preaching. Ano ang reason ni Pastor?
para masurround tayo ng very high quality ng paglilingkod ng mga naunang Kristiyano. Ewan ko lang mga kapatid, sa 29 parts na ito, pag hindi ka pa na-impluensya nito, ikaw na talaga may problema. Are you with me? Kapag hindi ka pa na-impluensya ni Epaphras, ni Silas, ni Mary, Barnabas, ewan ko na lang sa'yo, ni Pedro, ewan ko na lang sa'yo. Baka ang iyo pang idol ay si Dimas. O kaya naman si Alexander Coppersmith, the Coppersmith. Are you listening? Nililigiran tayo ng mensaheng best, amen? Para tayo magkaroon ng environment na best. Isa sa lumigid kay Paul, Barnabas. Alam natin ang istorya, bibilisan ko na lang ang pagbasa. Acts 4:36. And Joses, who by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. Ano isa sa ugali ni Barnabas? Here's Acts 4:37. Having land, may lote, sold it, and brought the money, and laid it at the apostle pit. Ito ang isa sa kasama ni Pablo. Tatanungin ko kayo, sino ang masarap kasama? Letter A, madamot, na makunat, meron naman, pero gusto lagi libre. Letter B, mapagbigay o giver. Sino gusto niyong kasama? O siyempre, kapag ikaw ay nagtitipid, ang laging gusto kasama yung giver. Kapatid, ang kasama ni Paul sa paglilingkod, kayang magbenta ng lupa at ibibigay ang pinagbentahan sa gawain. Tanong, ganyan ba barkada mo? At bago ka maghanap ng ganyang barkada, maging ganyang ka muna. Kumusta first fruit? Hindi ka magbebenta ng lote. Alam mo, kapag ka ganito, ako hindi ko makalimutan yung ginawa ni Jaisel nung araw. Siya ang may pinakamatinding first fruit nung panahon na yun. At pag nakikita ko si Jaisel, naalala ko sa kanya yun. Are you with me? Nakaka-bless, di ba, pag may ganong tao? Imagine niyo ito, nakaka-bless yung kasama ni Paul. Pwede bang mag-motivate sa kanya yung kasama niya? Amen. Sister Rio, hindi ko rin makalimutan yan. Gulat yung tagabilang eh. Dahil nagulat, ginulat din ako. Kaya gulat ka, no? Abay, minotor. Yung e-bike ang gamit, mula pa doon. Lakas ng loob eh, no? Church, pag ganito kasama mo, ewan ko lang, pag hindi ka pa nahamon. Are you with me? Alam niyo ba ang mga Levites, walang partiyan sa lote? Levite siya, di ba? Pero sa binasa natin may lote. Ibig sabihin, kakaiba ito, nagkaroon ng lote. Once in a lifetime ito, magkaroon ng lote ang Levites. At nung magkaroon ng lote, ibinenta, ibinigay sa church. Tapos ganito ang kasama mo sa ministry? Ewan ko na lang pag hindi ka pa lumago. Ewan ko na lang kapag hindi ka maging matatag, masigla sa gawain. Yun nga lang, makarinig ka, alam mo ba si hindi nag-first fruit, nakaka-discourage eh. Are you with me? Pero yung marinig mo na ito, matindi ito. Nakakabuhay ng loob eh.
Kaya ako'y naniniwala, isa sa nagpa-motivate kay Paul to continue, yung kasama niya. Kaya si Pablo, choose ito sa kasama eh. Nung mag-quit si John Mark, hindi niya na isinama. Kasi ayaw niya na nakakaligid sa kanya, hindi best. Are you with me? Are you with me? Ligiran mo sarili mo ng mga best. Barnabas. Si Barnabas uli, nang mapagkasunduan ng Jerusalem Council para sa mga hintil na Kristiyano, ay ganito ang kanilang sinabi. Di ba yung Jerusalem Council, pinoproblema nila yung Gentiles kung tutuloyin o hindi eh. Ito ang napagkasunduan nila at kung sino ang ipapadala. Ito po ang sabi nila. Andun si si James, sila Peter, di ba? Okay. Ang senior pastor daw ng Jerusalem is si James. Kaya siya yung talagang namagitan sa usapan. Ito desisyon ng Jerusalem Council. Acts 15:25. It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men, talagang pinili nila, unto you with our beloved. Sino pinili? Barnabas and Paul. Alam nila yung kalidad ng dalawa. Riding in tandem. Amen? Anong kalidad? Verse 26. Men that have what? Hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Itong dalawa kaya pinili natin ito. Kahit mamatay itong dalawang ito sa ministry. Walang problema. Amen? Yun yung quality nila. Ganon sila. Best of the best. Kahit ibigay ang buhay para sa Panginoon, kaya. Pag sinabing hazarded their lives, yung bang risky, yung bang delikado. Kaya nilang idali, kahit mabingit ng kamatayan, kahit delikado, susuingin nila. Parang yung nangangakong jowa mo, di ba? Na lahat susungin, na talagang iingatan. Gagawin kong masaya ang bawat araw mo. No? Ayaw kitang nalulungkot. Ayaw kitang di masaya. Araw-araw pasisiyahin kita. Ganun eh, ano? Joke lang yon. Di yun totoo. Kaya sabi ng pinili. Alam niyo, ang mga namiling ito, yung mga lingkod din ng Diyos. I do believe, kilala na talaga yung pinili nila. Ito yung sakto na ipapadala natin, itong dalawa. At marami pa pong kasama si Pablo sa paglilingkod. After Barnabas, sino? Silas. Punta tayo kay Silas. Marami ito, pero dito na natin tatapusin. Silas. Noon pong si Pablo at si Silas ay nangangaral ng salita ng Diyos, sila po ay ikinulong sa kulungan sa Pilipay. Natatandaan niyo yun? At nung sila'y nakakulong na, dito ko lang, Sir Jaime, nasumpungan pa yung isang gift ni Pablo at gift ni Silas. Ano po ito? Nung sila'y nasa kulungan na, verse number 25 ng Acts chapter 16, ito gift nila. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang what? Praises unto God. And the prisoner heard them. Listen carefully. Nakakulong. Pero ano po? Kumanta. May keep of singing itong dalawa. Baka miyembro to ng choir. Kaya kapatid, huwag mo nang hintaying makulong ka. Amen? Para ka kumanta. Baka kulungan na magpakanta sa'yo. Huwag mo nang hintayin yun. Hanggang malaya ka, amen? Go back to your ministry. Alam nyo ito itong si Silas at saka si Paul, ini-enjoy lang nila ministry, walang sisihan.
Pagka ganito, naglilingkod ka, tapos may pangit na nangyari, sisisihan ang kadalasan nangyayari dito. Sisihan, di ba? Itong dalawa hindi nagsisihan. Talagang ini-enjoy lang nila ang ministry. Kahit mahirap, kumakanta po sila ng To God Be the Glory. Kahit mahirap, kumakanta sila ng Kaibigan, Kumusta Ka Na? Kahit mahirap, kumakanta sila ng To the Regions Beyond. Kahit mahirap, kumakanta sila ng The Fight is On. Amen? They sang praises. Kung sa iba, pag kumanta, umuulan. Sila, kakaiba. Nung sila'y kumanta, hindi umulan. Parang yung misis ko lang yan pagka nililinis yung motor, sinyalis yun, uulan. Kaya hindi ko na pinaglilinis ng motor yan Uulan lang Lalo sa family day, wag na wag mong lilinisin yung motor. Uulan. Yan ang panawagan ng ulan Okay. Nung sila'y umawit, nung sila'y kumanta ng papuri sa Diyos, hindi umulan. Ano nangyari? Verse 26. And suddenly, di ba ganun yan, And suddenly, kasi kumakanta sila, Suddenly, di ba? Ganun yan There was a great earthquake. Suddenly, di ba? Ganun yan. There was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, ganun yan all the doors were open. And everyone's bonds were loose. Church, enjoy mo lang ang ministry. Dahil pag nakita ka ng Diyos, ini-enjoy mo lang ang ministry, gagawa ng miracle ang Diyos sa buhay mo. Malulugod ba kayo sa mga lingkod yung nakasimangot habang pinaglilingkuran kayo at nagdadabog? Pero yung lingkod mo na pagod na, patawa-tawa at pakanta-kanta pa, malulugod ka dun Are you with me? Nalugod ang Diyos In-enjoy lang ang ministry Kaya listen carefully, ang biblical sa ministry dapat ini-enjoy lang. Sabihin niyo po ba, ini-enjoy lang? Nakakulong nakatanikalayo na. Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya. Ganun lang. Sabi ng Panginoon, itong mga anak ko, ini-enjoy lang yung aking ministering ibinigay sa kanila. Ini-enjoy lang yung mga utos ko kahit nagkaganon sila. Di ba nakaka-bless? O sige mga anak, yung problemang nyong yan, ako na bahala dyan. Nakarating sa langit ang inyong panalangin, ang inyong mga awiting pagpuri sa Diyos. Kaya listen carefully, ang pag-awit sa Diyos, hindi basta-basta yan. Amen? Pag umaawit ka sa Diyos, gustong-gusto ng Diyos. Kaya may Book of Psalms, dinabihan ng Diyos ang mga awitin, kasi gustong-gusto ng Diyos ang awitin. At lalo na, yung awitin na galing sa'yo. Binuksan ng Diyos. Yung mga pintuan at saka yung mga tanikala nila, nakawala sila, they were loose. Nagmiracle ang Diyos. To make the long story short, nakawala sila. At meron pang naligtas. Kaya kapag may problema ka, ano lang, relax lang. Amen? Enjoy lang. Count it all joy. Count it all joy. Maging happy ka lang, maging masaya ka lang sa Panginoon. Awitan ng papuri at pasasalamat ang Panginoon. Ito Pastor Jaime, buti nung araw, walang curfew. Yung bang alas 10, patay na video okay. Kasi midnight ito Di ba? Kumanta sila. Di ba? Buti na lang, wala pang mga bara-barangay nung araw, kundi pinigilan silang, gabing-gabi na, kumakanta pa kayo. Walang ganun Alas 12 ito ng madaling araw na to Kumanta. At ito pa, Brother Jaime, walang kaparaguran. Amen? Siguro nagpahinga lang ng konti nung magising nung alas 12 ng madaling araw, abay, kumanta na. Kumanta. Duet pa, Siguro, sabi siguro ni Paul, alto ako, tenor ka. Amen? Para maganda blending.
Amen? Soprano ka, kaya bass ka. Ayan. Umawit sa Panginoon. Nalugod ang Panginoon. Kaya ang pag-awit, hindi ito basta-basta. Ito'y kalooban ng ating Panginoong Diyos. That is the power of prayer and the power of praise. Kaya church, pag kumakanta tayo dito, congregation singing, kumanta ka. Kumanta ka. Baka yan lang ang kulang sa problema mo para mag-miracle ang Diyos. Yung bang kantang galing sa puso na, nung Lord, I offer my life to you. Okay ba yun, Sir JC? Pasado ba sa iyon? Okay naman. By the way, kung kakanta po kayo dito sa harapan, approach niyo po muna si Cardinal JC. Para masala ang mga lyrics, talagang magpupuri tayo sa Diyos, para hindi self-centered. Kasi kapag yung kinakanta nyo dito self-centered, hindi malulugod ang Diyos dun eh. Kaya tayo dito, may nagsasala ng kanta. Hindi yung basta na lang kakanta tayo, may sasala ng kanta ng lyrics, etc. Okay. Kaya, church, if we are gifted ng singing, come on, amen? Let's sing to the Lord. Gamit natin ang boses para sa Panginoon. May power ang panalangin, may power ang pag-awit sa Panginoon. Gaano ka-powerful ang music? Pag sumakay ka sa sasakyan, may kumakabog, nakaganon ka lang kanina, may gumaganon-ganon ka na. O, di ba? Malungkot ka. Tapos narinig mo pa yung kantang, di kita. Lalo kang may in love di ba? Merong power ang music, powerful ang music. And then yung music gagamitin mo sa pangalan ng Panginoon. Gaano ka-powerful ito ang makikinig ang Panginoon. Amen? Okay. Yun po yung mga kasama ni Paul. Marami pa ito, pero siguro sa mga susunod na araw na lang natin pag-usapan. Okay. Alam kong linis na kayo doon sa mga kampo ninyo. Kaya church, sa ating mga bisitang narito ngayon, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Namatay sa cross, bayaran ng ating kasalanan na mag-uudyok sa atin sa impyerno. Siya na ang nagbayad para sa atin. Ang kailangan natin para wag tayong malugbok sa kasalanan, para tayo makawala sa kapangyarihan ni Taning, para tayo makawala sa kadiliman. Ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ni Kristo, siya ay namatay, nilibing, at nabuhay na muli. Kaya itong Kristong tagapagligtas na ito'y buhay, kaya kanyang iligtas. Hindi lang sa impyerno, pati sa kapangyarihan ni Taning. Tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mensahe. We thank you, O God, sa gift na meron kami. Nais po namin ngayon, Panginoong personal na pasalamatan kayo. Kung hindi pa namin nagagawa yung talagang personal na sasabihin sa inyo, Panginoon, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa gift na meron ako. Hindi ko sasayangin ang biyaya mo para ipaglingkod ito. Come on, you forward, you come to the Lord in prayer. You say thank you. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, salamat po, niligtas niyo po ako. Salamat po sa gift na meron ako. Salamat sa kapangyarihang meron ako sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo na pwede akong magministeryo na gamitin nyo para yung mga taong nasa kadiliman, sa mga taong under the power of Satan, silang lahat ay makawala. Use me, O God, powerfully to share your word, to share the gospel of the Lord Jesus Christ, because it is the power of God unto salvation. Maging masigla, maging masaya, enjoy ang ministry dahil doon nalulugod ang Panginoon. Ligiran ang sarili ng mga taong best. Dahil kung anong iyong environment, gagawin ka ng environment mo. Huhubugin ka ng environment mo.
Manaming Diyos, salamat sa mensahe. I-bless mo ang bawat nakaluhod at nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa kaligtasan at sa gift na meron kami. Salamat ng marami, Ama. Ito panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.